Sabi niya, wala daw libre sa Canada. Ayon sa isang ating viewer. So ngayon, sa vlog na to, papatunayan ko sa inyo na may libre sa Canada. Wala nga bang libre sa Canada? Panoorin ang buong video ito. At lahat ng sasabihin ko dito ay base sa aking karanasan na naninirahan dito sa Toronto, Canada, na may 2 anak for almost 10 years. Sabi ng isang viewer natin, hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga sinasabi mo na yun. Walang libre sa Canada. Then yung second viewer naman natin, sabi niya, sobrang mahal lang tax sa Canada, hindi na ma-afford na mabuhay dyan. Walang libre sa Canada. Baka hindi mo na-experience yung libre or free services dito sa Canada. Iisa-isahin ko. Okay, isa-isahin natin. Doon tayo sa healthcare system. Sabi ng iba, hindi. Walang free dito sa Canada, kahit healthcare system is hindi free. So ito po yung papaliwanag ko sa inyo base sa aking nalalaman, ano? Okay. Sabi ng isa, ang free is yung wala kang ilalabas kahit piso sa bulsa mo. So gagawin natin tong video ito, especially sa mga kababayan natin na talagang nagnanais na makarating, makapagtrabaho, manirahan dito sa Canada at ma-experience yung ganda ng mga benepisyo, buhay at magagandang tanawin dito sa Canada. Napaparating pa lang dito sa Canada para alam nila na may mga ganitong serbisyo pala dito sa ating city na para sa akin is free, libre. Free, libre, no? Ibig sabihin, wala kang ilalabas ni 5 duling galing sa sarili mong bulsa. Yun yung definition ko ng libre. Free. Walang ilalabas kahit 5 duling sa bulsa mo o galing sa sarili mong pocket while you are availing the services of the government. OHIP health card. Ito yung pinapakita kapag nagpa-check up ka, pag nagpa-hospital ka, nagpa-opera ka, papakita mo lang yan, wala kang babayaran sa doktor, wala kang babayaran sa espesyalista, kahit prescription medicine, bibigyan ka, magpa-check up ka linggo-linggo, magpa-laboratorio ka, magpa-MRI ka kung kinakailangan, magpa-X-ray ka, wala kang ilalabas kahit na 5 duling sa bulsa mo. That is my definition of free. Wala akong binigay na piso, wala akong binigay na 5, walang bayad. Ayan. So kung sa'yo hindi free yun, I don't know. Okay, ano nga pala ibig sabihin ng OHIP? Yung OHIP is Ontario Health Insurance Plan. So yun yung card na kulay green, nandun yung pangalan mo, mga information mo, tapos may ano yun, may date of issue, tapos may expiry, tapos i-renew mo lang kapag na-expire na. So pagka na-renew mo na, valid, pwede mo na siyang gamitin kung magpapa-check up ka, magpapa-laboratorio, magpapa-X-ray, MRI, operation, and so on. Wala kang babayaran. May mga cover doon, pero may mga exception. Services na pwede mo ma-avail for free kapag ka may OHIP ka. Okay, hospital, wala kang babayaran dyan. Kahit mga cesarean, is free. Naranasan namin yan. Hospital bed, di ba? Ward pero maganda, may sariling washroom, pero magbabayad ka kung gusto mong pa-admit sa private or semi-private. So yun, para sa akin luho na yun, di ba? Magbabayad ka doon. Tapos check up, wala kang babayaran. Gusto mo linggo-linggo magpa-check up ka, if you feel something wrong sa katawan mo, pa-check up ka. Kahit homeless ka, wala kang babayaran. Saan ka nakakita ng ganon? Wala kang ilalabas sa bulsa mo. Free. Lab work, magka-blood test ka, urinalysis, ano ba, lahat ng klaseng blood work dito. As long as you have the referral from your family doctor, wala kang babayaran. Libre.
O, di ba? Ngayon, ito yung sinasabi ng majority, no? O lahat naman tayo, ito yung sinasabi. Hindi yan libre. Mayroon yung pera na ginagamit dyan is galing sa tax. So ito, ipapaliwanag ko na. Para sa kaalaman ng ng mga paparating pa lang dito. Kasi yung iba sinasabi, misinformation, tapos wala daw libre. Ipapaliwanag natin, no? Okay. So dito sa Ontario, meron tayong tinatawag na health premium. Yun yung contribution ng bawat residente dito sa Ontario. Yan. Premium, yun yung contribution. So kapag ang taxable income mo is less than $20,000 a year, ulitin ko less than $20,000. Kapag ang taxable income mo for the whole year is less than $20,000, hindi ka magbibigay ng premium, ng health premium dito sa Ontario. Hindi ka magko-contribute. Wala kang bibigay kahit zero. Pero, eto hindi ka magko-contribute, pero you can still avail the free services na ino-offer ng OHIP sa lahat ng residente sa Ontario. So, ano yun? Hindi ba free yun? O, sige, tanongin ko yung nag-comment. O, nakaano ka? Sumweldo ka ng less than $20,000 a year. Hindi ba libre yun? Di ba? Tanongin kita, hindi ba libre yun? Ano yung sinasabi mo ng laliman ng pag-iisip? Di ba? Dapat, you have to know kung ano ba yung yung mga benepisyo na pwede nating matap dito sa gobyerno. Di ba? So, hindi ka nagbayad. Walang tax na tinanggal sa'yo for your health premium for that year. Zero. Exception to the rule ka kasi less than 20,000 yung kinita mo. Free. Libre. Ano tawag doon? Di ba? Yun lang yun eh. But still, pwede ka magpunta sa ospital, pwede ka magpa-emergency, pwede ka magpa-laboratory, wala ka naman binayaran. Di ba? Saan ka makakita ng ganun? Ito yung may bayad. Kapag ka ikaw, kasi ang sabi nga is, yung health premium is nagre-range siya from 0 to 900. 0 or wala kang babayaran kapag ikaw ay less than $20,000 yung income for that year. To $900 if, makinig mabuti, lalo na magaling mag-motivate, if kung yung income mo is lumagpas naman ng $200,000, 600, ang yun namang health premium is 900. Pero yun ay sobrang lalaki na ng sweldo nun. Mga doktor na yun. Di ba? So tayo mga 50,000, 60,000 a year, maybe $400 yung ating health premium contribution kada taon. Can you imagine? $400 yung contribution mo kada taon. Sige, sabihin ko sa'yo, magkano ang gagastusin mo kapag ka nanganak ka sa ospital dito kung wala kang free o wala kang OHIP? Diba? Magkano ang gagastusin mo? Gagas ka lang ba ng $400? I don't think so. Pag nagpa-laboratory ka, magkano gagastusin mo? Pag na-operahan ka, pag nagpa-check up ka, pag na-emergency ka, magkano gagastusin mo? Di ba? Kung low income ka, pumunta ka sa bracket na under 20, tapos share ko lang yung experience ko sa inyo, no? Kung paano namin na-avail yung ganda ng rito, healthcare sa Canada. Few years ago, yung dalawa naming anak, yung daughter namin nun is 6 years old, tapos yung maliit naman is parang 5, no?
nagkaroon sila ng dental procedure. Nagkaroon sila ng dental procedure. Yung nauna muna yung panganay. Kasi nasira yung ngipin nila. Parang nasunog pa, nasira, naging black lahat. So ang advice ng dentist is papa-opera. Extract lahat 'yan, tapos ilalagyan pa ng ng silver. Tapos siyempre may mga espesyalista, may mga anesthesiologists. Alam niyo ba, kinompute yung gagastos ng panganay ko. So lumabas sa computation, lahat-lahat na yung x-ray sa ngipin, mga anesthesiologists, nagkakahalaga siya ng 6,500 Canadian dollars. So sabi ko sa doktor, sabi ko sa dentist, yung bunso naman namin is umabot naman ng 5,200. 'Di ba ang mahal kasi ng rito dental procedures. Yung panganay ko 6,000 plus, yung bunso ko is 5,000 plus. So kung i-add mo yun, magkano yun? Almost $12,000. Grabe. Ngayon, sabi ko sa dentist, kasi nagpunta kami sa public health. So pina-assess yung papel namin. Unfortunately, medyo lumagpas kami ng ilang libo doon sa low income bracket. Kasi ako lang nagtatrabaho that time. Tapos si Mrs. part-time lang. Parang lumagpas ng, hindi ko alam kung 4,000 or 5,000 sa requirement para ma-qualify ka sa free na services. Ngayon, so sabi ko sa dentist, so hindi na namin i-avail yung procedure kasi masyadong malaki. 6,000 tsaka 5,000 mahigit, parang almost $12,000 sila pareho. Saan kami kukuha ng ganong kalaking pera? So sabi ko sa dentist, hihintayin na lang namin na malaglag yung ngipin nila kasi gano'n naman sa Pilipinas. Kasi hindi namin kaya kahit hulugan kasi sobrang laki. So sabi ng front desk doon, sorry, you are not qualified for Healthy Smile, sabi niya. Ngayon, aalis na kami. And then suddenly, the doctor called me. Sabi niya, halika dito, tutulungan kita. So gumawa siya ng letter na naka-state doon na yung pangalan ko, tapos yung tawag dito, yung diagnosis ng ngipin ng mga anak ko na sobrang mahal nga yung gagastusin, tapos nakalagay doon na mababa yung income namin, sapat-sapat lang. And then the dentist put a note na we are financially challenged. And then suddenly biglang inapruban, naawa sa amin. Tapos pinabalik kami sa front desk na umaasikaso ng mga papers. And then binigyan kami ng Healthy Smile form. Can you imagine? Kasi technically lagpas kami sa low income bracket, pero through compassionate na awa, nakiusap kami na talagang hindi namin kaya. So talagang they are after the health ng mga kids. Kasi mahalaga yung ngipin dito. So ginawan kami ng letter na we are financially challenged. Tapos pinabalik kami sa front desk doon sa Toronto Health, and then thanks God na-aproban pareho yung anak namin. So nakakuha sila ng Healthy Smile na card na valid for 1 year. And then lahat ng expenses doon, na yung isa 6,000 na mahigit, yung bunso ko naman is 5,000, nakalagay doon, naging zero na lahat. Yung doctor's fee, anesthesiologist, tapos yung mga silver na ilalagay sa ngipin, ano pa ba, pati yung mga materials na gagamitin na supposed to be babayaran namin, na-cancel lahat ng mga amount. And then makikita nyo ron, nakalagay na zero. So yan yung aking
testimony na basta makiusap ka lang, tapos sabihin mo lang yung totoo, at kung may pwede namang i-adjust ng agency dito, magagawa nila yan ng paraan. So can you imagine, from almost $12,000 na avail namin yung free na services into zero dot. So ito yung mga homeless, di ba? Wala silang trabaho. Hindi sila nakapag-contribute ng ng tax sila. Pero, di ba, nakapagpapa-check up sila sa doktor, nakapagpapa-laboratory, na nakapagpapa-opera sa ospital. Nagbayad ba sila? Hindi. But still, they can afford the free services of the government. Wala silang binayaran. Anong tawag doon? Libre. Ano pa? Number 7. Kids Fair. Yung pamasahe ng mga bata under 12 dito sa Ontario. 'Di ba? Kapag dito ka nakatira sa Toronto, Ontario, pag may anak ka na under 12 years old, ride free na sila. 'Di ba? Hindi sila magbabayad sa train, hindi sila magbabayad sa bus. As in, walang babayaran. Kasi nga gusto ng gobyerno na walang maging hadlang para sa pag-aaral mo, even yung pamasahe sa mga public transport. O, di ba? Walang bayad. Free. Hindi ka na mamamasahe. Hindi nagbayad ng tax yung mga bata. So, libre pa rin yun. O, di ba? Medyo napoprostrate yung iba. May nabasa pa ako na comment, lalo sa healthcare, no? Sabi ng isang nag-comment, nagpa-check up daw siya ng nagpa-check up daw siya na alas 10 ng umaga. Tapos natingnan na siya ng doktor gabi na. Parang di naman kapani-paniwala yun. Kasi, di ba pag nagpa-check up ka dito, mayroon namang appointment yan. Ako, pag nagpapa-appointment ako, sabihin ko, ganitong oras yung available. Kung may ganong schedule, like 11 o'clock in the morning, i-accommodate ka naman nila. Diba? As long as you have the schedule, may appointment ka. Ang reklamo rin ng iba, sabi nila, pag daw nagpa-emergency sila, parang, kaya nga emergency, you need urgent help. Kasi nagpa-ER daw sila, na tingnan sila ng doktor after 5 hours, 4 hours, ganyan. Totoo naman, na-experience ko yun. Ganito kasi rito. Kung yung emergency mo is hindi naman siya life-threatening, uunahin ng doktor yung talagang pasyente na nanganganib yung buhay. Kasi titingnan ka naman ng doktor eh. Titingnan yung pulse mo, titingnan yung paghinga mo, titingnan yung oxygen level mo, and so on. So, siyempre, uunahin nila yung pasyente na urgent yung need, na life and death na talaga. Pero kung ikaw talagang hindi naman life and death yung situation mo, you have to wait. Kasi libre naman yan eh. Tamo ako, nagpa-emergency ako nung kasi nagka-panic attack ako. Sabi ko, I have difficulty breathing, blah blah blah. So, kita nyo, ang daming espesyalista nagpunta sa akin. Tinignan yung oxygen level ko, nag-blood work agad, in-x-ray, tapos tinignan yung lungs, lahat, pati mga yung paggalaw ng sikmura ko, yung pagbaba at pagtaas ng aking dibdib, yung paghinga. Tinitingnan talaga kung life and death ba yung yung emergency mo. Ngayon kung hindi naman, so after ako matingnan, di ba, binigyan na agad ako ng mga doktor. Kasi gano'n naman dito eh. Pag life and death naman talaga yung situation mo, titingnan ka agad yan. I-assist ka agad yan. Pero kung hindi naman life and death, siyempre, you have to wait. Yun lang ang frustration ng iba. Yan. So yun lang yung vlog natin ngayon, medyo mahaba. To end this vlog, sagutin natin tanong,
May libre pa ba sa Canada? Marami pong libre sa Canada. So yung